Madaming nahuhumaling sa kagapuhan ng PCX 160. Napupusuan ko pa rin yung Aerox hanggang ngayon. Ano kaya yung mas maganda sa dalawa? Sa PCX wala akong nakikitang kahit anong issue. Samantalang sa Aerox naman, ang karaniwang issue niya, hindi ako magiging bias dito. Kung pagapuhan lang, Aerox ako. Itong lake natin, gagawin ko siyang project bike. Papalakasin natin yung kanyang performance. Sarap talaga biritin ng ating setup ngayon, no? Oops, bago ka magpatuloy sa aking video, nais ko lang ipaalala na ang pagmamotor ang naging inspirasyon ko upang magbahagi ng aking kaalaman at karanasan tungkol sa mundo ng motorsiklo. Mahilig din ako sa travel adventures, kaya kung gusto mong mag-enjoy at may matutunan sa bawat panonood, huwag kalimutang mag-like, share, comment at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. Hi guys, welcome back again sa ating Moto Tips. Ito yung katuloy ng video natin nung pumunta tayo ng Mount Kilang. Same day, update ko lang kayo sa naging gas consumption natin sa ating click. Baka hindi kayo maniwala dito sa sasabihin ko. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang ha. So ito guys, 41.4 km per liter yung average fuel natin. Walang daya yan ha. Paakyat to. So ulitin ko yung setup natin sa ating click. Naka 10-11 na flyball, tapos 1-2 na center at 1-2 rin na clutch spring. Pwede pang touring yung ganitong setup. Kung naka V4 kayo at naghahanap kayo ng magandang setup ng inyong click, pwede nyong tularan tong setup ko. So guys, by the way, yung timbang natin ay nasa 85 kilos tayo. Tapos mayroon tayong crash guard. Siguro almost nasa 5 to 8 kilos siguro tong ano natin, crash guard natin. Tapos yung ating top box bracket naman, almost nasa 3 to 4 kilos yung bigat. And meron tayong top box na dala. So 45 liters, punong-puno ng gamit natin. Meron siyang drone na case, yung tubig natin, yung mga ibang gamit natin, mga power bank, nandun lahat sa loob ng ating box. So mamaya check natin kung ilan yung magiging top speed nitong motor natin. Natry ko siya kanina, nag 105 siya, pero bitin kasi sa kalsada, kaya kapag may pagkakataong maluwang yung kalsada mamaya, tatry natin. Hindi siya masyadong maungol katulad nung 1K na boat spring natin na straight 9, saktuhan lang. Pero ramdam natin talaga yung power na binibigay niya sa ating makina. At kung may tatanong nyo, yung gamit nating springs dito, yung center natin ay RS8. Tapos yung ating clutch spring naman ay G-Racing. Hindi ko ba alam kung bakit magkaiba yung nilagay nating brand ng spring. Pero okay lang naman kasi satisfied naman tayo sa binibigay niyang power. Ngayon tuloy namumroblema ako sa aking drone, kung anong pwede kong gawin para maayos kaagad. Sabi naman ni Bossing, kung sakaling hindi ko siya maayos, sasamahan niya tayo sa Mountain Province para hanapin yung isang drone vlogger din na nag-ayos ng mga drone. So siguro mga Monday na siguro yun, pupunta kami. Tapos ma-upload ko yung video natin siguro by Friday, mga ganon. Kasi Tuesday kasi nag-upload tayo. So maybe yung isang video natin nung nauna, pagpunta natin ng Kalanasan, yun yung i-upload natin. Tapos eto yung isusunod natin. Sama ng loob ko kanina, kala ko nawala na, kala ko di ko na makita. Buti na lang nakita namin. Nagkaroon ba ako ng damage sa aking kamay kanina? May mga gasgas ako, hindi ko alam kung makita dito. Ayan o. So maliit lang naman, parang nagkaroon siya ng pasa. Sumabit ako dun sa damo na nakapit. Kapag dumikit yung balat mo dun, talagang masusugatan ka kasi sobrang talim ng dahon na yun. Tapos yung jacket natin, ayan o, nagutay-gutay. Hindi ko alam kung nakikita nyo. Ayan o, nagutay-gutay. Papagalitan ako ni Mrs. dito. Para akong galing ng bukid kasi nadulas ako dun sa kanina, sa bundok. Buti na lang, nakontrol ko pa. Ilang beses na tayo nadudulas dahil sa tsinelas natin. Gusto kong palitan tong tsinelas ko ng as original na Duralite. Kasi ito is to. Hindi ko ba alam kung anong brand ito. Ride It yung nakalagay
Basta parang ride cal siguro yan. Ride local. Kasi binili ko sa Shopee. Okay naman, pero namamasa yung pa ako sa kanya. Parang hindi hiyang yung ano, yung goma na nilagay. Sarap talaga biritin ng ating setup ngayon, oh. Tapos yung pinaghahandaan ko na isang ride pa natin ay yung pupunta tayo sa Sagada. At ito yung gagamitin natin, itong ating click. Dalawa kami ni Mrs. ang pupunta. So magiging full load yung ating motor. Tatanggalin ko muna siguro yung ating mat guard sa likod na nilagay, kasi kapag dalawa kami sumasayad yung pinaka plastic sa taas ng ating mat guard ay nagagasgas, kaya tatanggalin ko kapag pupunta kami ng Sagada. So sana mapaayos yung ano natin, yung drone natin, para maganda rin yung view na makikita natin o makikita nyo, para siyempre di lang ako yung mag-enjoy, pati kayo. Dami ko pa namang nakuha ng footage kanina sa Mount Kilang, ay nung unang video pala natin. So madami akong nakuhang footage bago siya nalaglag. Sa kasamaang palad, nasira yung kanyang gimbal. Nag-gimbal stock. So kapag pinapalipad ko siya, yung gimbal niya nanginginig. Bibili na sana ako ng motor eh. Paano kung hindi naayos yung drone natin? Di bibili ako ng bagong drone. O di mapopas pa na naman yung pagbili natin, di ba? Ano kaya? Ang gusto pa man din ni Mrs., maglalabas kami ng PCX na color gray yung gusto niya. Eh ako naman, sabi ko sa kanya, okay lang din naman ang gray, pero parang mas napupugian ako sa color white na kulay. Kasi kung titignan mo, yung kulay white kasi, kahit anong suot mo dun babagay. Hindi ka parang, alam mo yung hindi ka mahihiya na dalhin. Para siyang pang businessman yung datingan niya. Para kayong nakasakay ng Fortuner or MUX. Parang ganun yung itsura niya kapag sumakay kayo. Tapos pagbaba nyo, diba? Parang karespeto kayo. Ganun ang ginawa ni Honda dun sa PCX niya. Kaya madaming nahuhumaling sa kagapuhan ng PCX 160. Kahit naman sinabi sa akin ni Mrs. na color gray yung kukunin namin, napupusuan ko pa rin yung Aerox hanggang ngayon. Ano kaya yung mas maganda sa dalawa? Kasi ako mas gusto ko talaga comfort. Pero kapag comfort naman, binibigay sa'yo ng PCX yan. Kung forma, syempre makita nyo naman pagka Aerox, o hindi ako magiging bias dito. Kung pagapuhan lang, Aerox ako. Kasi tignan nyo naman yung mukha ng Aerox, napakasungit, di ba? Suplado na matapang, ganun na ganun yung itsura eh. Pero kapag yung PCX, alam mo yung kapag unang tingin mo sa kanya, parang crush ko yun parang ganun yung makikita mo di ba? Parang crush. Kailangan mo pang ulitin hanggang 3 beses para maging familiar ka sa itsura niya. Kasi kung tinabi mo yung Aerox sa PCX, hindi ko lang alam kung sa mga wala pang alam sa motor, tapos makikita nila yung dalawa kung ano yung mas gusto nila. Pero ako hindi ako magiging bias. Yung forma, bibigay natin sa Aerox. Tapos yung comfort naman, ibigay natin sa PCX kasi more and comfort talaga. Isali mo na rin yung kanyang gas tank. Napakalaki guys sa PCX, 8.1. Pang isang kargahan yun kapag pupunta ka ng Baguio. Pwede siguro may balik ka niya. Tapos siguro kalahating gas na lang kaya kanyang ipunta ng Tugigaraw. Ganun siya kagandang gamitin. Kasi bukod doon sa malaki na yung kanyang tanke, matipid pa siya sa gasolina. At ang plano ko kapag makakakuha tayo ng PCX 160, ang gagawin ko sa sidings niya ay gagawin ko siyang parang click. Siyempre, itatono natin ng maayos. Tapos lilipat natin yung ating top box, lalagyan natin sa ating PCX. Gagawin kong itong click natin, gagawin ko siyang project bike. Pero mag-focus ako sa kanyang engine. Papalakasin natin yung kanyang performance. Pero hindi pa sa ngayon kasi pinaplano ko pa lang naman. Madami pa namang pagbabago kung sakali. Gaya ng sabi ko, kung hindi maayos yung drone natin, edi wala tayong bagong motor, di ba? Pero kung maayos, kung pagpalain man tayo, edi kukuha tayo, di ba? Ganun lang naman yun So ngayon, nandito na tayo sa boundary ng Conner. Conner na yata to. Hindi ko na namamalayan, no?
Masarap kasi magkwento, lalong-lalo na kapag mga motor yung topic natin eh. Masayang-masaya din ako na nagbabahagi ako ng mga gusto ko sa inyo. Para kapag na familiar na kayo sa kagustuhan ko, baka magugustuhan ko na rin kayo. Para kapag masanay kayo sa mga gusto ko, baka biglang regaluhan nyo ako, di ba? Comment lang kayo kung ano yung ibibigay nyo. Okay lang guys, kahit laruan. Tapos kapag nakaipon tayo, di totohanin natin, di ba? May mga subscribers akong laging nagtatanong kung paano daw lumakas ang kanilang click. So sabi ko naman sa kanila, nakadepende naman sa gusto nila eh. Kasi for example tayo, 'di ba, yung ina-achieve natin dati is more and top speed tayo. So maglagay lang tayo ng pulley, spring sa bola, tonohin nyo na lang. Ako kasi kapag nagtotono ako, once na na-achieve ko na yung isang tono na gusto ko, for example yung tono natin sa click natin na nag 124, 126, ano yun eh, kumbaga papalitan ko na kasi nabit ko na eh, nakaya na ng motor ko. Pero kapag yung setup natin na yun na nag 126 tayo, tapos ilalagay mo dito sa natin, adventure build natin, hindi siya makakatakbo ng mabuti yun kasi kawawa yung CVT mo nun. Kaya ang ginawa ko dito, nagpalit ako, mas nilakihan ko yung yung RPM. Ginawa ko siyang 1.2 para kahit papaano hindi siya mahihirapan. Ayan guys, naantok na ako kasi tignan nyo naman yung daanan dito, paikot-ikot oh. Nakakasawang ikot yan. Grabe, nakakahilo. Yung kasama ko sa likod, masakit na daw yung batok niya eh. Ayan si bossing oh. Gusto ko lang mag-ingay para hindi ako antukin. Kwentuhan ko kayo. Tapos kapag mapanood pala ng mga naka PCX itong video natin, pa-comment na lang kung ano yung mga na-encounter nyong issue sa PCX. Same din sa Aerox B3. Kung mapanood nyo itong video natin, pa-comment na lang kung ano yung mga na-encounter nyong issue para dun na lang siguro tayo magbe-base, no? Sa PCX wala akong nakikitang kahit anong issue except lang dun sa kanyang ground clearance kasi masyadong mababa. Kung i-compare mo sa Aerox, mas mataas, mas malalaki kasi yung gulong ng Aerox. Samantalang sa Aerox naman, ang karaniwang issue niya ay yung pagiging matagtag niya. Hindi pa man din ako sanay sa ganong habit na pagdadrive, yung minamasahe ka sa likod. Okay nga na nilagyan natin ng top box itong natin, itong click natin kasi kahit na malubak tayo, hindi siya matagtag. Pero itong natin, shock natin, kapag ka stock na sasakyan mo siya, wala kang nilagay, ikaw lang na mag-isa mo, dadaan ka sa mga butas-butas na ganito, yung may bitak-bitak na daanan, mararamdaman mo same vibe sila ng Aerox, matagtag. Pero since ito, mabigat yung nilagay natin, titignan lang natin kung magiging matagtag pa siya. Kasi kung talagang magiging matagtag pa yan, tatanggalin ko na yung shock para walang tagtag, di ba? Grabe naman yung daanan dito, paikot-ikot. Kapag galing kayo ng Tugigaraw, masaya pa eh. Kasi medyo feel nyo na very relaxing yung pupuntahan yung view. Pero ito, pauwi na tayo. Mararamdaman ko na yung pagod ko. Stress na naman ang Boss Phantom nyo. Guys, sabihin nyo lang kung nagiging masaya kayo sa content natin at ituloy-tuloy natin. Kasi mahirap naman na kwento ako ng kwento sa inyo tapos ayaw nyo pala, di ba? Gusto ko lang naman na pasayahin kayo sa mga binabalak nyong motor. Okay lang naman kahit paminsan-minsan nagkwekwentuhan tayo, di ba? Hindi naman more about na lang sa laging upgrade natin. Madami pa akong plano na ilalagay dito sa click natin. So inuunti-unti ko lang kasi medyo mabigat din sa bulsa kapag sabay-sabay. Buti pa sa ibang click na nanonood sa atin, napakayaman nila, nakakabili kagad sila ng mga pyesa nila. Biruin mo nung pinakita ko yung ating adventure concept dito sa ating click, hindi ko alam kung doon siya nag-comment o sa ibang video natin na sinabi niya na palitan ko daw yung crash guard ng Boom X na mags para mas bagay. Ako naman, mas preferred ko yung ganitong may crash guard.
sarap talaga. Oh, sarap pigain. Napaka-smooth ng throttle response niya. Kaninang pakyat kami sa Mount Kilang, ang alam niya daw na naka half throttle lang siya kasi medyo mabagal yung niya yung pag-angat niya kanina sa taas ng bundok. Tayo talagang full throttle ko talaga, maririnig talaga na sobrang hiyaw. Tapos napakaganda talaga ng niya napakaganda talaga ng buwelo niya, umpisa sa baba hanggang sa taas, napaka solid guys. Tapos sabi niya sa akin na akala niya daw naka half throttle, yun pala nakasagad na daw siya. Kanina yung takbuhan namin, kaninang pataas kami, nasa lang ako 60, 62. Yun lang yung natatop speed natin. Pero kapag all stock siguro na click yun, hindi ko sure kung kaya niya pang abutin yun, yung 60. Baka siguro mag 40 o kaya 50 na lang siguro kapag stock na CVT. At ito, nandito na tayo sa Coner Apayao. So ang Coner Apayao pala dati ay Kalinga Province. So ngayon sineparate na kasi nila ang Apayao at Kalinga. Naghati sila. At ang Coner ay nabibilang siya sa Apayao at ang Kalinga naman mag-uumpisa sa Tabuk, Rizal, ano pa ba? Lubuagan, Tinglayan, yung mga ganyang municipality ng Kalinga. So, ayan, yun lang, gusto ko lang i-share kasi nadaanan natin, wala namang masama, 'di ba? At kung nababad trip na kayo sa aking kwento, dito na natin tatapusin ang ating video. So guys, update ko kayo sa susunod na video natin kung maayos yung ating drone. At sana maayos kasi napakalaking kawalan sa atin kapag nawala yun. Kasi nag-uumpisa ako sa Facebook ko. Gusto ko kasing i-try din mag-reels. Nasanay kasi ako sa YouTube, kaya para maiba naman, itatry ko naman sa Facebook. So yun lamang guys, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe and don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa ating latest videos. Once again guys, this is Boss Phantom Speed. Ride safe and God bless. Top speed guys, walang yukuan. $95. Isa pa. Walang yukuan. Try natin kung kaya niya mag 100 nang walang yukuan. Kaya niya kaya? Mabigat kasi yung dala natin, sinasalubong pa tayo ng hangin. 97. Yukuan natin konti. Ayun, 98 na. 99. 100. 1. 101. Try natin sa highway mamaya.